Noong nalugi ang kumpanya ng tatay ko, isinugo ako sa tabi ng isang napakagandang babae. Siya ay 3 taon na mas bata kaysa sa akin, isang babaeng may pambihirang ganda. Sa simula, isa lamang akong kalaro niya. Hindi lang siya nagmula sa mayamang pamilya, kundi napakaganda rin ng kanyang mukha na hindi ka panipaniwala. Sa simula, isa lamang akong kalaro niya. Kasama ko siyang naglalaro ng mga video game, tumataka sa mga tao, at naglalaro sa pribadong sinehan. Nang tumanda kami, sa araw, ako ang kanyang maliit na sekretarya, at sa gabi, ako ang kanyang personal na pag-aari. Sa malaking bintana ng opisina, sa banyo ng pribadong eroplano, sa deck ng yete, saan man ay may mga bakas ng aming walang kabuluhang mga gawa. Hanggang sa bumalik ang kanyang kinagigiliwan. Sa gabing iyon, pilit niya akong iniyak ng 10 beses, na parang matutunaw sa aking piling. Kapatid, hindi ko pa rin makalimutan ang tanawin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na kailangan kong umalis. Nagbibihis ako ng aking damit na nakatalikod sa kanya, matatag ang aking mga kamay, walang bahid ng panginginig. Naintindihan ko. Maya-maya, aalisin ko ang aking mga gamit at buburahin ko rin ang mga fingerprint. Hinaplos niya ang aking tenga na parang dati pagkatapos ng bawat pagmamahalan. Pinakagusto ko kapag napakabuti mo, kapatid. Hindi ako alis at magpapasakop. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang relasyon natin, pero ikaw pa rin ang aking sekretarya at pangangalagaan ko ang iyong pamilya habang buhay. Isinara ko ang huling buttons ng aking damit, humarap sa kanya at sinabing hindi na. Nagpa siya na akong umalis. Bago ko pa matapos ang aking sinasabi, tumunog ang telepono ni Bai Shuya. Shuya, bumalik na ang iyong kinagigiliwan. May paiging sa nightshade. Pupunta ka ba? Narinig ang masiglang boses ng kanyang kaibigan. Bahagyang sumigla ang mga mata ni Bai Shuya. Agad siyang tumayo at umalis. Sa pagkasara ng pinto, pamilyar akong tinanggal ang kumot sa kama. Inilagay ko ito sa washing machine, at isa-isang pinulot ang mga damit na nakakalat at isinampay. Pagkatapos ay saka ko lang inayos ang aking mga gamit. Dito ako nanirahan ng 3 taon, ngunit ang mga gamit na dinala ko ay kasya lamang sa isang maliit na maleta. Habang binubura ang mga record ng fingerprint, tumawag ang tatay ko. Pangyuan, ang boses ng aking tatay ay nasasabik na parang nababaliw. Paano mo napapayag si Bai Shuya na magbigay sa atin ng pondo ng 11? Ito na ang huling beses. Nakatayo ako sa pintuan ng villa na may malungkot na boses. Hindi na siya magbibigay sa iyo ng pondo sa hinaharap. Tumahimik ang nasa kabilang linya ng 1 segundo. Pagkatapos ay narinig ang boses ng aking ama na pinipigilan ang kanyang galit. Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos, parang may naintindihan na siya. Huwag kang mag-alala, alam ko na. Narinig mo rin ba ang balita na bumalik na ang kinagigiliwan ni Bai Shuya? Huwag kang matakot. Napakaraming taon kang kasama ni Bai Shuya. Hindi kanya maiiwan. Kahit na bumalik ang kanyang kinagigiliwan, ano ngayon? Magpatuloy ka lang bilang kanyang sekretarya. Makukuha mo pa rin ang mga benepisyo. Pinutol ko siya. Nakalimutan kong sabihin. Nagpa siya akong umalis. Pinagbantaan mo ako gamit ang aking ina sa loob ng 12 taon. Ang aking ina ay namatay 1 linggo ang nakakaraan. Ngayon, hindi mo na ako mahahabol. Kailangan kong umalis kay Bai Shuya. Hindi ko na ito kaya. Mas mabuti na huwag mo na akong hanapin. Kung hindi, ang pera sa mga nakaraang taon, maaari ko rin kayong pilitin na ibalik ito. Pagkatapos naming mag-usap, binaba ko ang telepono at ni-block ko ang lahat ng contact number ng aking ama. Sumakay ako ng taxi at bumalik sa aking apartment. Ang mga neon lights sa labas ng bintana ay naging malabo. Pinikit ko ang aking mga mata sa pagod at sa pagkahilo, bumalik ako noong 15 taong gulang ako nang ang kumpanya ng pamilya Fang, si Bingling, ay nalugi. Pinilit ako ng aking ama na lumapit kay Bai Shuya gamit ang pera para sa gamot ng aking ina, ang babaeng pinagpala sa Bicheng. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Kaya naman nagplano ako ng isang hero saving a damsel in distress na naging aking perpektong trabaho. Sa libu-libong araw ng aming paglaki, siya ay papasok sa aking silid kapag umuulan at tatawagin akong kuya sa aking nalalaglag na buhok. Kapag bumagsak siya sa pagsusulit, hihiga siya sa aking kandungan at magpapanggap na kawawa, at kapag nagkaproblema ang cash flow ng kumpanya ng aking ama. Sinabi niya lang, gaano kalaki ang kulang. Pababayaran ko ang aking ama. Nang lumaki siya at nahulog sa pag-ibig, ang unang taong nagustuhan niya ay si Lu Jinyan. Nagtanong siya sa akin ng may pag-aalala, Kuya, sabihin mo sa akin. Kung sakaling mabigo ang aking pagtatapat, baka hindi na kami maging magkaibigan. Sa puntong iyon, alam ko na. Talagang mahal niya si Lu Jinyan, at dahil dito, siya ay nag-aalala at natatakot na mawala ito. Hindi siya nagtatapat hanggang ngayon, at pinanood niya lang si Lu Jinyan na magkaroon ng sunod-sunod na mga kasintahan bago siya umalis ng bansa. Sa mga panahong iyon, si Bai Shuya ay umiinom araw-araw hanggang sa isang araw.
Pinagkamalan niya ako kay Lu Jinmian at nagkaroon kami ng isang gabi ng kalasingan. Humiga siya sa akin. At ang kanyang hininga ay puno ng amoy ng alak. Nang magising siya kinabukasan, yumakap siya sa akin at naglambing. Ang galing mo, kuya. Kagabi kasama ka, nakalimutan ko na ang sakit sa mga panahong ito. Sumiksik siya sa akin. Kuya, samahan mo akong makalayo sa kanya, okay lang ba? 1 taon ng pagkasama, 3 taon na ang lumipas. Inakala ng lahat na mahal ko siya, ngunit walang nakakaalam na hindi ko gusto si Bai Shuyuan, at wala akong interes sa mga relasyon ng magkapatid. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan na may layunin ay nagpapahirap sa akin araw-araw. Ngayon, wala na ang aking ina. Maliban sa sakit, nakakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Ang huling pagmamahal ng aking ina sa akin. Pinahintulutan akong maging ang aking sarili ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na araw, ang unang bagay na ginawa ko nang pumunta ako sa kumpanya ay ang pag-apply ng aking pagbibitiw. Nagulat ang mga kasamahan sa EA at tumingin sa akin. Pang Yuanje, magbibitiw ka na? Alam ba ni President Bai? Umiti ako. Hindi ba karaniwan ang pagbibitiw? Pero hindi ka kayang iwan ni President Bai. Walang sinuman ang hindi makakaya kung wala ang iba. Itinulak ko ang aking resignation letter. Ipadala mo ito para maaprobahan. Bago matapos ang trabaho, maingat akong tinawag ng EA na aprobahan na ni President Bai. Ang kanyang prediksyon ay bata pa. Sinabi niya, hindi niya napansin na ikaw ang nagbibitiw. Sasabihin ko ba sa kanya? Umiti ako ng bahagya. Hindi kailangang sabihin ng espesyal. Sundin lang ang normal na proseso. Kahapon, si Bai Shuyuan ay dumalo sa isang gala para kay Lu Jinyan, at ngayon ay masaya siya at hindi na pumunta sa kumpanya. Hindi niya ito napapansin. Sa susunod na 2 araw, hindi pa rin dumating sa kumpanya si Bai Shuyuan. At abala ako sa pag-aayos ng mga papeles, abala sa pagtatapon ng mga gamit niya sa apartment sa basurahan. Mga mamahaling kotse na limitado, maging ang mga maliliit na bagay na ibinigay niya, lahat tinapon ko na. Hanggang sa paggabi ng 3 araw, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Alam ko na ilang beses ka nang natulog kasama si Shuya nitong mga taon. Pero ngayon kasama ko siya, mas mabuti na lumayo ka sa kanya. Ayaw niya sa mga matatandang lalaki na katulad mo. Natawa ako, bago ko pa matanong kung sino yon, tumawag na si Bai Shuya. Kapatid, baba ka na. Mayroon sa boses niya na pagtigil ng mahabang panahon. Isang itim na may batch ang nakaparada sa ibaba ng kumpanya. Si Bai Shuya, nakasuot ng kaswal, nakasandal sa pinto ng kotse. Ang araw ay nagbibigay ng mga maliliit na sinag sa kanyang pinong mukha. Bigla kong naalala noong 15 anyos ako, naghihintay siya sa akin sa labas ng paaralan na ganito. Dalhin kita sa isang lugar. Inayos niya ang kilay niya at binuksan ang pinto ng kotse. Hindi ko inaasahan na ang pupuntahan ay isang mall. Dinala ako ni Bai Shuya sa lahat ng mga tindahan ng mamahaling gamit, pinapalitan ako ng mga damit. Gusto mo ba? Tinignan ko ang sarili ko sa salamin na napapalibutan ng mga mamahaling damit, may iba't ibang damdamin sa aking puso. Hindi mo kailangang bilhan ako ng mga ito. Kapatid, bigla siyang lumapit, ang mainit niyang hininga ay dumampi sa aking tainga. Ang sukat mo at ni Jinmian ay halos pareho. Noong welcome dinner, umamin ka sa akin. Ang resulta, sinabi niyang gusto rin niya ako. Noon lang hindi niya matukoy ang damdamin ko, kaya hindi siya naniniwala na magugustuhan ko siya, kaya lagi kaming nagkakatalo. Patuloy niyang sinabi, parang isang dalagang nagbubukas ng puso. Tahimik akong nakinig. Bigla kong naalala ang malupit na mensahe na yon. Noong una, hindi ko alam kung sino ang nagpadala nito, pero ngayon, lahat ay malinaw na. Shuya, ako ang nagputol. Ano ang nagustuhan mo sa kanya? Napaka-gentle at mabait niya. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya katulad ng ibang lalaki. Naalala ko ang salitang imatandang lalaki sa mensahe, hindi ko maiwasang mapasimangot. Mabait? Baka hindi. Katahimikan ako ng ilang sandali bago ako nagsalita, baka hindi siya ang akala mo. Ang ngiti sa mukha ni Bai Shuya ay biglang nawala. Kahit nakangiti pa rin ang mga labi niya, nanlamig na ang kanyang mga mata. Kapatid, akala ko ikaw ang pinakamay utak. Ang kanyang mahabang daliri ay dumampi sa aking tenga. Ang kilos ay malambot ngunit may babala. Huwag mong labanan ang taong mahalaga sa akin dahil lang sa selos. Kahit bata pa siya. Bilang tagapagmana ng isang top na mayamang pamilya, malakas ang kanyang presensya. Naramdaman ko ang presyon na ibinubuga ng babae. Alam kong lumagpas ako sa hangganan. Paumanhin, sa huli ay pinili kong manahimik. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang tungkol sa mensahe. Sa pagbabalik, binanggit muli ni Bai Shuya ang pagkahilig ni Lu Jinmian sa mga alahas. Sabihin mo na sa ilang araw pa, bibilhin ko lahat sa auction. Sige, mahinahon kong sinabi. Pero hindi sapat ang mga alahas lang. Magdagdag ka ng ilang mga damit. Nagulat na tumingin sa akin si Bai Shuya. Hindi ko siya kailanman nagustuhan. Pag-atake, selos. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone ni Bai Shuya. Nang masagot ang tawag.
Ang tinig ni Lu Jinmian na nagpapanik ay narinig mula sa telepono. Shuya, ako ay kinidnap. Napasigaw si Bai Shuya. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mabilis niyang natukoy ang lokasyon ni Lu Jinmian. Pagkatapos ay bigla niyang pinaikot ang manibela. Hindi nakahanda, ang buong katawan ko ay bumagsak sa bintana dahil sa inertya. Ang aking noo ay biglang dumugo. Gayunpaman, hindi man lang ako tiningnan ni Bai Shuya. Piniyakan lang niya ang pedal. Nagmamadaling patungo sa rooftop ng hotel. Sa rooftop, ang kidnapper ay ang dating may-ari ng kumpanya na pinabagsak ni Bai Shai. Sa ngayon, hawak niya ang kutsilyo sa leeg ni Lu Jinmian at galit na sinabi, Bai Shuya, pinapahamak mo ang aking pamilya, kaya't gagawin ko ring mamatay ang iyong minamahal. Hawak ang aking dumudugong noo, nakita ko lang na natakot si Bai Shuya ng isang segundo, pagkatapos ay natawa siya. Ang panalo at talo sa negosyo ay normal. Hindi ka ba masyadong malungkot? Pagkasabi nito, hinawakan niya ang aking braso at nagpatuloy na nagsabi, mayroon pa. Bakit hindi mo man lang mahuli ang isang tao? Hindi ko siya kasama. Siya ang kasama ko. Siya yon. Ngumiti siya sa akin. Pagkatapos ay bulong niya sa aking tainga. Kapatid, huwag mo na silang pansinin. Tayo na. Bagaman sinabi niya yon, ang kanyang hakbang sa pagtalikod ay napakabagal. Agad kong naintindihan ang kanyang plano. Gagamitin niya ako bilang hostage para sa kaligtasan ni Lu Jinmian. Ang kidnapper ay lumabas nga. Binitawan niya si Lu Jinmian at sumugod sa akin. Wala man lang akong panahon na mag-react. Mahigpit niyang niyakap ang aking leeg at hinila ako patungo sa gilid ng rooftop. Narinig ko si Bai Shuya na tinatawag ang aking pangalan na may walang kapantay na pag-aalala sa kanyang boses. Ngunit huli na ang lahat. Ang aking likod ay sumalubong sa rehas. Sa susunod na sandali, isang biglaang pakiramdam ng pagkahulog ang dumating. Ang hangin ay sumisipol sa aking tainga. Ang aking puso ay tila sasabog sa aking dibdib. Higit sa 20 palapag. Ang pagkahulog ay ilang segundo lamang. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang huling kaisipan na dumaan sa aking isipan ay, ang batang babae noon, sa wakas ay lumaki na, sapat na malaki. Para isakripisyo ako ng walang pag-aalinlangan para sa paghanga sa kanya. Nang magising ako muli, ang amoy ng disinfectant ay sumalubong sa akin. Malaki ang iyong kapalaran, sabi ng nurse habang papalitan ang aking mga gamot. Nahulog ka sa safety net. Ang kasama mong tumalon ay hindi kasing swerte. Namatay siya sa eksena. Dahan-dahan kong pinikit ang aking mga mata. Hindi alam ni Bai Shuya ang kahihinatnan na ito. Ngunit para mailigtas ang taong hinahangaan niya, pinili niya pa rin na isakripisyo ako. Siya ay 22 taong gulang pa lamang. Ngunit ang kanyang pag-ugali ay kasing lalim at kasing wagas ng pinakamayamang tao sa negosyo. Biglang, ang pinto ng silid ay itinulak. Si Bai Shuya ay pumasok. Kapatid, umupo siya sa gilid ng kama. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang aking mukha. Nakaayos na ako ng pinakamagandang silid at pinakamahusay na doktor para sayo. Mabilis kang makakalabas sa ospital. Tinabig ko ang kanyang kamay at tahimik siyang tiningnan. Bumuntong hininga siya, hinawakan ang kamay ko at ipinatong sa mukha niya at sinisi ako. Talagang wala akong nagawa noon. Dinikit niya ang kamay niya sa akin, malabo ang mga mata. Parang naglalambing noong bata pa siya, kapatid, mahal na mahal mo ako, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Sige na, inialis ko ang kamay ko. Paano mo naisip na? Mahal na mahal kita. Nagulo ang buhok niya pagkatapos ay nawala ang epekto. Mahal ko ang sarili ko. Ano ang ginawa ko sa pagiging kasama mo sa napakaraming taon? Para sa pera. Sumagot ako sa aking isip ngunit hindi ko sinabi. Pumunta ka na alagaan si Lu Jinmian. Pinikit ko ang aking mga mata. Malamang ay takot na takot siya at si Bai Shuya ay hindi magalang sa akin. Tunay nga at sinabi ko ang mga salitang iyon para iligtas siya. Nagagalit pa rin siya ngayon. Siya ay nagingit-ngit sa galit. Tumayo siya at lumakad patungo sa gilid ng maligamam na tubig. Kapatid, babantayan kita kapag may oras ako. Ang melodya na ito, hindi na siya bumalik. Paminsan-minsan, dumaan ako sa katabing kwarto ng ospital at palaging nakikita ang eksena sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Si Bai Shuya ay nagpapakain ng sopas kay Lu Jinmian. Hindi sinabi ni Lu Jinmian na mainit ito. Hihinga lang siya ng mahina at kapag sinabi ni Lu Jinmian na nananaginip siya, yayakapin niya ito at mahinahong alo. Kadalasan, nagsasayawan sila na parang walang ibang tao. Ang kamay ni Bai Shuya ay nasa balikat ni Lu Jinmian, matatag, nakatuon, at puno ng pagmamahal. Nakikita ang mga ito, wala akong emosyon sa aking puso. Sa araw ng paglabas ko, nakasalubong ko si Bai Shuya at Lu Jinqi sa labas ng ospital. Si Fang Yuanje, si Lu Jinqi ay tumakbo papalapit. Yakapin ang balikat ko ng may pagmamahal. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito, kung hindi, ako ang mapapahamak. Hayaan mo na si Shuya ang maghatid sa iyo pauwi. Siya ay nakangiti ng maluwag na parang ang mapanuksong text ay hindi kailanman na ipadala. Sa daan, sina Lu Jinqi at Bai Shuya ay nag-uusap ng masigla.
Ako ay nasa likuran. Tahimik na parang isang transparent na bilog. Hanggang sa biglang lumingon si Lu Jinqi sa akin, Fang Yuanje. Noong mga taon na ako ay nasa ibang bansa, si Shuya ba ay nakipag-date sa ibang lalaki sa loob ng bansa. Biglang natahimik ang sasakyan. Sino? Ikaw. Nabigla siya. Gusto lang ni Shuya ay ikaw. Kalmado kong sabi. Sa mga taong ito, hindi kanya nalimutan. Sa iyong kaarawan. Bibiling siya ng cake at upo ng mag-isa sa restaurant na madalas ninyong puntahan hanggang sa magsara. Si Chengxi ay may bodega. Lahat doon ay mga regalo na nais niyang ibigay sa iyo bilang pagluluksa. Linggo-linggo siyang lilipad sa Europa para palihim kang bantayan malapit sa iyong paaralan. Narinig ni Lu Jinyan ang mga salitang ito, basa ang mga mata. Ngunit si Bai Shuya ay tumingin sa akin sa pamamagitan ng rearview mirror, ang kanyang mga mata ay komplikado. Sa hindi inaasahang pagkakataon, una niyang inilaglag si Lu Jinyan pauwi, pagkatapos ay nag-isa akong inihahatid. Huminto ang sasakyan sa ibaba ng aking apartment. Hinawakan niya ang aking pulso. Kapatid, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo kanina? Sa tingin mo ba hindi maganda ang ginawa kong pagtulong kanina? Umiti ako. Tinitingnan ang mukha ni Ye Lu na nadarama ang damdamin. Sa tingin ko, ang mga salitang ito ay lalo pang magpapatibay sa inyong pagmamahalan sa hinaharap. Si Bai Shuya ay tahimik na naglalambing. Ang tinatanong ko ay bakit mo sinasabi yan? Lalapit siya sa akin. Hininga niya ay bumubuga sa mukha ko. Kahit na alam mo na, ako pa rin ang gusto mo. Paano mo masasabi ng mahinahon na gusto ko ang iba? Bahagya kong kinalabit ang labi ko, huminga ng malalim sa aking isipan. Dahil hindi kita gusto, kapatid. Hindi ako sumagot sa tanong ni Bai Shuya. Sa mahinahon na paraan, tinanong ko, hindi mo gusto yon? Hindi siya nag-atubili. Hindi. Kung gayon, hindi na ako magsasalita pa. Pagkasabi niyon, binuksan ko ang pinto ng kotse at bumaba. Naglakad ako papasok sa apartment na hindi lumingon. Paglabas ko ng elevator, ang batang babae na kapitbahay ay lumabas din. Nang makita niya ako, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Magalang siyang lumapit. Sir, nakita na kita ng ilang beses dati, pero hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na batiin ka. Ikaw ang uri ng lalaki na gusto ko. Maaari ba tayong mag-add sa WeChat? Nagsasalita na sana ako. Biglang may kamay na umabot mula sa likuran at hinawakan ang aking kamay, hinihila ako pabalik. Humihingi ng WeChat sa kasintahan ko, hindi mo ba muna ako dapat tanungin? Ang boses ni Bai Shuya ay malamig na parang yelo. Biglang nagbago ang mukha ng babae. Nag-aalangan siyang humingi ng paumanhin. Pasensya na. Nakita ko siyang nag-isa nitong mga araw, hindi ko alam na mayroon siyang kasintahan. Pagkasabi niyon, mabilis siyang umalis. Tinulak ko ang kamay ni Bai Shuya. Bakit ka nandito? Si Bai Shuya ay nakasimangot. Ibinigay niya sa akin ang cellphone. Nahulog ito sa sasakyan. Tinanggap ko ang cellphone. Pagdating namin sa apartment, hindi siya agad umalis, nakatingin sa direksyon kung saan umalis ang babae. May masamang tono siyang sinabi, Kuya, sa susunod na may humingi ng WeChat. Bawal kang magbigay. Bakit? Bawal basta bawal. Tinanggal niya ang kanyang high heels at ibinato sa akin. Ilagay sa pintuan para malaman ng mga tao na may babae sa bahay. Nang makita niyang hindi ako kumilos, kinuha niya ito at personal na inilagay sa basahan sa pintuan. Matulog ka na ng maaga. Malamig ang kanyang mukha at naglakad palayo. Tinitignan ko ang kanyang likod. Hanggang sa magsara ang pinto ng elevator, saka ko walang emosyong nilagay ang mamahaling custom-made high heels. Sa basurahan, 3 araw pagkatapos ang anibersaryo ng kumpanya na handaan. Habang kinukumpirma ko ang daloy sa labas ng bulwagan, biglang nakatanggap ako ng mensahe mula kay Bai Shuya. Agad na pumunta sa dressing room. Nang itulak ko ang pinto, si Lu Jinyan ay nakaupo sa sofa na namumula ang mga mata, hawak ang isang napunit na suit. Brother Fang Yuan, paano mo ako binigyan ng ganitong damit? Ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ba sadyang ipapahiya ako sa handaan? Pumunot ang aking noo at kinuha ko ang suit para inspeksyonin. Ito ay gawa sa mataas na kalidad na lana na personal kong ipinadala na nagkakahalaga ng 100,000, ngunit ngayon ay sadyang napunit. Paumanhin, agad akong magpapadala ng bago. Agad kong iminungkahi ang isang plano. Mahuhuli na. Umiling si Lu Jinyan. Malapit na ang piging. Dumating na ang mga bisita. Kunin na lang ang alternatibong suit. Hindi masyadong formal ang alternatibo. Ito ang unang pagkakataon na makikilala ako bilang kasintahan ni Bai Shuya. Nagbigay ako ng ilang mungkahi para sa mga emergency. Pero tinanggihan niya lahat. Pagkatapos ng ilang beses, nalaman ko na. Sadyang ginagawa niya ito. Mukhang napansin din ni Bai Shuya ang kakaiba, bahagya siyang kumunot ng noo. Jinyan, paano mo ito ayusin? Tinuro ako ni Lu Jinyan. Ang suot ni Fang Yuan ay halos kasing laki ko. Bakit hindi tayo magpalitan? Hindi pwede. Diretso kong tinanggihan. Ako ang punong kalihim. Kailangan kong pangasiwaan ang buong daloy ng piging ngayong gabi. Lumabas na may punit na suit.
Ano pa ang marangal? Hindi lang ako ang mapapahiya, kundi pati ang buong Baishay Group. Kinuha ko ang aking telepono. Tatawag ako ngayon para magpadala. Mabilis na dumating. Kung hindi ito dumating sa oras, hindi ko kayang iwanan ito. Biglang nag-collapse si Lu Jinyan, hinawakan ang braso ni Bai Shuya. Shuya, marami ang dumating na kilalang tao ngayong gabi. Gusto kong lumitaw sa pinakamagandang anyo kasama ka. At magbigay din ng magandang impresyon sa mga magulang mo. Bahagyang lumambot ang mga mata ni Bai Shuya, tumingin sa akin. Kapatid, magpalitan kayo. Huminga ako ng malalim. Ako ay isang kalihim. Maraming kailangang asikasuhin ngayong gabi. Kapatid, ako ang boss mo. Ang sinasabi ko, gagawin mo lang. Pinutol niya ako, ang kanyang tono ay hindi matatanggihan. Wala akong nagawa kundi umiwas. Sa huli, pumasok ako sa dressing room at pinalitan ang aking damit kay Lu Jingmian, habang ako naman ang nagsusuot ng punit na suit. Ganap na naputol ang balikat. Ang manggas ay halos nakakabit lamang ng ilang sinulid. Bahagyang galaw at ito'y tuluyang matatanggal. Nagpalit ng suit si Lu Jinmian. Umikot siya sa harap ng salamin. Umiti siya at nagtanong kay Bai Shuya. Shuya, mas maganda ba akong tingnan o si Fang Yuan? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Bai Shuya. Mapagmataas nang umiti si Lu Jinyan sa akin. Fang Yuan, bilisan mong lumabas kapag tapos ka na. Umaasa pa rin kami sa iyo sa piging. Pagkasara ng pinto, tinitigan ko ang mga salita sa salamin. Katahimikan sa ilang segundo. Bigla kong pinunit ang balikat na malapit ng matanggal. Tiniklop ang likod ng baywang para magmukhang vest. Binuksan ko ang kwelyo ng shirt. At gumamit ng itim na katad upang balutin ang aking mga braso. Ang malinaw na linya ng kalamnan ay ganap na nabuksan. Kung kailangan kong magmukhang kawawa, mas mabuti na maging lubos na kawawa. Nang muli akong lumitaw sa piging, agad na napako ang lahat ng mata sa akin. Diyos ko, sobrang gwapo ni Secretary Fang. Ang pangangatawan na ito, hindi ka panipaniwala. Ang suit na ito ba ay sinadya talagang idisenyo ng ganito? Mukhang pasadyang disenyo. Si Bai Shuya, na nakikipag-usap sa mga bisita, ay narinig ang mga usapan at lumingon upang tumingin. Ang kulay ng kanyang mga mata ay biglang lumimot. Mas lalo pang sumama ang ngiti ni Lu Jingyan, naging kamaw ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang lumapit. Fang Yuanje, bakit mo binago ang suit mo ng ganito? Hindi talaga ito maisusuot kung hindi binago. Kalmado kong sinabi, ako ang sekretary ni Baishay. Kailangan kong isaalang-alang ang imahe ng kumpanya. Naging pangit ang mukha ni Lu Jinmian, ngunit hindi siya makapagpakita ng galit, kaya hinawakan na lamang niya ang balikat ni Bai Shuya. Shuya, uminom tayo sa bar. Kumulot ang noo ni Bai Shuya. Hindi ka makakainom. Ngumiti si Lu Jinmian, hindi ba't nariyan si Fang Yuanje? Patikumin mo na lang siya. Napatda si Bai Shuya. Alam ng lahat sa bilog na ako ay allergic sa alak. Sa pagbabantay ni Bai Shuya, walang sinuman ang nangahas na pilitin akong uminom sa mga taong ito. Ngunit ngayon, isang simpleng sabi ni Lu Jinmian. Pagkatapos ng isang segundo ng pag-aalangan, sumang-ayon si Bai Shuya. Tiningnan niya ako ng malumanay. Sumunod ka. Pagkatapos, tila sinadya ni Lu Jinmian, dinala niya si Bai Shuya sa bawat mesa upang mag-toast. Sa bawat toast, ngumingiti siya at tumitingin sa akin, Fang Yuanje. Inumin mo na lang ito para sa akin. Uminom ako ng sunod-sunod. Ang aking lalamunan ay nasusunog, halos hindi ko na maabot ang lasa ng alak. Tanging ang amoy ng dugo ang patuloy na umaakyat, at ang aking tiyan ay bumabaligtad. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako sa banyo at nasuka ng matindi, hanggang sa may lumabas na bula ng dugo. Sumandal ako sa lababo, tiningnan ang maputlang mukha sa salamin. Bago pa ako makabawi. Tumawag muli si Lu Jinmian, Fang Yuanje, bakit hindi ka pa bumabalik? Naghihintay ang mga tiyuhin ni Shuya na mag-toast. Uminom ako ng ilang gamot sa pagduduwal at nagkunwari na bumalik sa pagdiriwang. Nagtapos ang buong hapunan, halos hindi ako makatayo. At si Lu Jinmian ay nagkukunwaring nakasandal sa balikat ni Bai Shuya. Shuya, inaantok na ako. Hinaplos ni Bai Shuya ang buhok nito. Masyado kang binubusisi. Maupo ka muna sa sasakyan, pupunta na ako pagkatapos kong ihatid ang mga bisita. Tahimik akong sumandal sa pader, pinanood ang kanilang malapit na pagmamahalan, at muling sumakit ang aking tiyan. Inakbayan ako ni Lu Jinmian, nakangiti ng malakas, Fang Yuanje. Tara na. Napilitan akong hayaan siyang akbayan ako, at magkasama kaming pumasok sa elevator. Ngunit pagkapasok pa lang, nang walang nakakakita, biglang nagbago ang mukha ni Lu Jinmian. Isinampal niya sa akin ang kanyang kamay pabalik, may masamang tingin, hayop ka. Ginawa mo ba yan sinadya, para agawin ang atensyon ko sa pamamagitan ng pagsusuot ng ganyan? Itinaas ko ang aking kamay. Walang pag-aatubiling sinampal ko siya pabalik. Hindi ba ikaw ang nag-utos na palitan natin? Hinawakan ni Lu Jinmian ang kanyang mukha. Hindi ka makapaniwala. Naglakas ka pang sampalin ako. Alam mo ba kung sino ka? Ngayon, ikaw ay isang aso lamang na pinapakain ni Shuya. Ngayon, ikaw ay kalahati na ng aking oras.
Malamig ko siyang tiningnan. Kahit na siya ang kasintahan mo, wala kang karapatang hamakin ang pagkatao ko. Nanginginig sa galit si Lu Jinyan. Bago pa man siya makapagsalita muli, biglang umuga ang elevator at namatay ang mga ilaw. Napalakas ang sigaw ni Lu Jinyan. Sa pagkakataranta, hinawakan niya ang braso ko. Anong nangyayari? Pinilit kong pigilan ang takot ko sa masikip na lugar at mabilis kong pinindot ang emergency button. Ngunit ang maririnig ko lamang mula sa intercom ay ingay ng kuryente, walang sumasagot. Agad na kinuha ni Lu Jinyan ang kanyang cellphone at tinawagan si Bai Shuya. Biglang naging desperado ang kanyang boses. Shuya, nasira ang elevator. Bilisan mo at iligtas mo ako. Nakasandal ako sa sulok. Pabagsik ng pabagsik ang aking paghinga. Ang masikip na espasyo, ang manipis na oxygen, ay nagpapadilim ng aking paningin. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas, narinig ko ang maingay na yabag sa labas at ang boses ni Bai Shuya. Jinmian, kapatid. Naririnig niyo ba ako? Agad na umiyak si Lu Jinmian. Shuya. Ako, ang boses ng maintenance crew ay narinig mula sa pinto ng elevator. Bai. Ang cable ng elevator ay nasira. Maaari itong bumagsak anumang oras. Maaari lang nating iligtas ang isa sa ngayon. Sino ang pipiliin mong iligtas? Narinig ko si Bai Shuya na walang pag-aalinlangan na nagsabi, ililigtas muna natin si Jinmian. Sa sandaling iyon, hindi ako nagulat. Maya-maya. Pilit na binuksan ang pinto ng elevator. Nakapasok ang kamay ni Bai Shuya. Agad na lumapit si Lu Jinmian. Hinila siya palabas. Si Fang Yuanje ay nasa loob pa rin, sigaw ni Lu Jinmian ng walang lakas. Sandaling natigilan ang boses ni Bai Shuya. Hahatid muna kita palabas, tapos ililigtas ko siya. Palayo na ang kanilang mga yapak. Sa madilim na elevator, ako na lang ang natira. Biglang umuga ang elevator. Mabilis itong bumagsak. Bumagsak ako ng malakas sa sahig, at tumama ang aking noo sa metal railing. Agad na dumaloy ang mainit na dugo. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang malakas na pagkalabog. Ang elevator ay bumagsak ng malakas sa pinakailalim na palapag. Nang magising ako, ang nakakasilaw na puting liwanag ay nagpatakip sa aking mga mata. Fang, gising ka na rin sa wakas. Huminga ng maluwag ang nurse. Nagdugo ka ng marami, muntik ka ng hindi maisalba. Lubos na nag-aalala ang iyong kasintahan. Nag-emergency blood transfusion at tumawag ng mga doktor mula sa buong lungsod. Halos gubatin nila ang ospital. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Hindi siya ang kasintahan ko. Wala kaming relasyon. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo si Bai Shuya sa pintuan, madilim ang mukha. Ano ang ibig mong sabihin na wala kayong relasyon? Nagtaka ang nurse na nagpapalit ng gamot at mabilis na umalis. Lumapit si Bai Shuya sa tabi ng kama at tiningnan ang aking maputlang mukha. Kapatid, galit ka ba sa akin? Tahimik ko siyang tiningnan. Bakit ako magagalit? Dahil ba pinapalitan kita ng damit kay Jinmian? Dahil ba ginawa kitang driver? O dahil hindi kita inuna iligtas sa elevator? Ngunit kapatid, si Jinmian ang kasintahan ko. Dapat ko siyang unahin. Bahagya akong ngumiti. Nga, siya ang kasintahan mo. Siyempre, dapat siya muna. Kung ganoon, ano pa ang ikagagalit ko? Si Bai Shuya, nag-aalala siya. Malinaw na dumating siya para pasayahin ako, pero nang marinig niya ang aking kaswal na sagot, lalo pang pumangit ang kanyang mukha. Totoo ba ang iniisip mo? Isang hindi maipaliwanag na galit ang bumabara sa dibdib ni Bai Shuya. Sabi ko pa, puntahan mo si Lu Jinyan. Siguradong takot na siya. Tinitigan niya ako ng ilang segundo, pagkatapos ay umalis siya na may malamig na mukha. Pagkatapos umalis ni Bai Shuya sa kwarto, hindi siya agad pumunta kay Lu Jinyan. Tumayo siya sa pasilyo at tumingin. At tumawag sa kanyang kaibigan. Tinanong ko siya ng isang bagay. Nakasandal siya sa pader. May masamang mukha. Kung may taong gusto ka ng lubos, ngunit biglang hindi nagsiselos. At ikaw ay mabait sa ibang lalaki, ano ang dahilan? May tinig ng mahinang tawa mula sa kabilang linya. Ano pa ang dahilan? Sobrang gusto ka lang niya, tama ba? Kumulot ang noo ni Bai Shuya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mababang klase ng pagmamahal ay pagsiselos, ang mataas na klase ng pagmamahal ay tahimik na paghihintay. Sabi ng kaibigan niya habang nanunukso, iniibig ka niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, naiintindihan mo ba? Ang hindi maipaliwanag na pagkainis sa dibdib ni Bai Shuya ay agad na nawala at ang kanyang mga sulok ng bibig ay hindi sinasadyang tumaas. Nakuha mo na ang sports car na gusto mo, ibibigay ko ito sa'yo. Hinding-hindi. Sumigaw ang kaibigan niya, ang ilang salita ay 2 o 3 bilyon. Hanapin mo ako para sa ganitong mga bagay sa hinaharap. Pagkatapos ng tawag, napasaya si Bai Shuya. Talaga, mahal pa rin siya ng kanyang kapatid na lalaki nang hindi mapigilan. Bumalik siya sa kwarto ni Lu Jinyan. Habang nagpapagaling ako sa ospital, madalas kong nakikita ang mga update ni Lu Jinyan sa aking moments. Sinabi niya na natakot ko siya kaya pinilit niyang dalhin ako sa Maldives para magdeposito. Ang larawan ay si Bai Shuya na kumakain ng prutas sa isang pribadong eroplano.
Nag-slide ako ng walang ekspresyon, iniisip na mas mabuti na ito. Kung si Lu Jingyan ay abala sa panliligaw kay Bai Shuya. Wala siyang oras na buluhin ako. Noong araw na lumabas ako ng ospital, wala si Bai Shuya sa kumpanya. Ang aking moments ay nagpapakita na siya ay nagbabakasyon sa Switzerland kasama si Lu Jingyan. Binilang ko ang mga araw, 3 araw pa. At maaari na akong formal na mag-resign. Pagdating ko sa bahay, sinimulan kong mag-impake. Hindi marami ang mga bagay na naipon ko sa mga taon na ito. Ang isang maleta ay sapat na para mailagay lahat. Handa na akong kontakin ang landlord para sa security deposit. Ngunit ang aking telepono ay tumunog. Si Bai Shuya pala. Kapatid, pumunta ka sa Blue Mood Club. May nangyari kay Jinyan. Mabilis ang kanyang boses. Nang dumating ako, ang lugar ay magulo. Si Lu Jinyan ay nakatayo sa likod ni Bai Shuya na may maputlang mukha. Sa labas ng club ay may mga sports car na nababaluktot at nalalabi. Sa harap ng kotse ay nakahiga ang isang nasugatang bystander. Kapatid, ang pulis ay lasing at nakabangga ng tao. Nagbuhos si Bai Shuya ng isang baso ng alak para sa kanya. Darating na ang pulis. Medyo duwag ang pulis, maaari mo bang palitan siya? Huwag kang mag-alala. Maksimum na 2 araw ka lang sa loob at magpapahanap ako ng paraan para palabasin ka. Gagawin ko ang lahat. Kailangan mo lang makipag-usap sa pulis sa loob ng ilang araw. Tuminala ako sa kanya. Kung ayaw ko. Ang boses ni Bai Shuya ay malalim, kapatid, hindi na ako nakipag-usap sa iyo. Ako ang iyong superior. Pinagmasdan ko siya ng ilang segundo tapos biglang tumawa. Sige, inabot ni Fang Yuan ang baso at inubos ito. Agad na nasunog ng matapang na alak ang kanyang lalamunan. Agad na sumunod ang allergic reaction. Nang dumating ang mga pulis, malasing niyang inamin na siya ang nagmamaneho ng sasakyang nakabangga. Ang 48 oras sa presinto ay walang dudang isang bangungot para kay Fang Yuan. Hindi ko alam kung ito ba ay planado ni Lu Jingyan. Nakulong siya sa isang dormitoryong may iba't ibang residente. Lumapit ang isang bagong matipunong lalaki, mukhang masama. Biglang hinawakan ng matipunong lalaki ang kanyang buhok at ibinangga sa dingding at galit na sinabi, narinig kong kaya mo. Kahit na ang lalaki ni Miss Bai ay naglakas loob na galitin. Pilit na lumaban si Fang Yuan, ngunit inilapat siya sa lupa ng ilang tao at sinuntok at sinipa. Buwisit ka, ikaw ba ang karapat-dapat na makipaglaban kay Lu? Umuulit ang sakit sa kanyang buong katawan. Ngunit mahigpit na kinagat ni Fang Yuan ang kanyang labi, tinitiis na hindi siya sumigaw. Ang mga sugat ay natatakpan ng kanyang damit. Hindi makikita ng mga nakakakita ang anumang pagkakamali. Sa umaga ng 3 araw, sa wakas ay dumating si Bai Shuya. Kapatid, bakit ganito ang iyong mukha? Hindi niya tiningnan ang maputlang mukha ni Fang Yuan. Gusto sanang sabihin ni Fang Yuan sa kanya ang kanyang naging karanasan sa 48 oras na yon, ngunit naisip niya na lilipat na siya ngayon. Bakit papahirapan ang sarili? Hindi ka ba nakatulog dito ng maayos, kapatid? Nahirapan ka. Iniabot niya ang kanyang kamay para hipuin ang mukha nito, ngunit agad na umiwas si Fang Yuan. Ang kanyang kamay ay nasa ere, medyo lumambot. Kung hindi dahil sa isang salita mula kay Lu Jingyan na nagkasakit ka, sana ay mas maaga kitang nakuha. Ngunit ilang araw kang nagkasakit. Dahil lang sa isang salita ni Lu Jingyan na nagkasakit ka, hinayaan niyang ikulong ka sa lugar na ito ng 2 araw. At binugbog ka ng buong 2 araw. Tumawa si Fang Yuan sa sarili niyang kahungkagan. Hindi nagsalita. Habang pinupunasan ang kanyang balikat, malumanay siyang lumakad palayo. Dali-daling hinabol siya ni Bai Shuya at hinawakan ang kanyang kamay upang sumakay ng kotse. Pupunta ako sa kumpanya para magpahinga. Pupunta ka pa sa kumpanya sa ganitong oras. Sumimangot siya. Umuwi muna tayo. May mahalagang bagay. Malumanay ang tono ni Fang Yuan, ngunit nagpapakita ito ng hindi matitinag na determinasyon. Naalala ni Bai Shuya na ganito rin siya dati. Kahit mataas ang kanyang lagnat, nagpumilit siyang tapusin ang acquisition case na ibinigay niya. Nang makarating sila sa harapan ng kumpanya, binuksan ni Fang Yuan ang seatbelt, ang huling init sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Bai Shuya. Narinig ni Fang Yuan ang boses ni Lu Jingyan sa telepono na nagsasabing, gusto mong palitan ang aking pagmamahal, halika't samahan mo ako, sige na. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Bai Shuya. Tuminala siya kay Fang Yuan. Sige na, tiningnan siya ni Fang Yuan. Kasabay ng kanyang karaniwang pagiging maalalahanin, ayusin ko at babalik ako. Nakatitig si Bai Shuya sa kanya ng ilang sandali. Sa huli, bumuntong hininga siya. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa pagkakataong ito. Inabot niya ang kamay para hipuin ang kanyang mukha. Ngunit naiwasan niya ito nang hindi napapansin. Bago umangat ang bintana ng sasakyan, huli niyang sinabi. Pagkatapos kong pahupain si Lu Jingyan, babawin ko ito sa iyo. Nakatayo si Fang Yuan sa lugar. Habang pinapanood ang itim na may batch na nawawala sa trapiko, pumasok siya sa kumpanya at inasikaso ang huling proseso ng pagbibitiw. Nagpaalam siya sa mga kasamahan at umuwi para kunin ang kanyang mga gamit.
Pumunta siya sa airport at bago sumakay, binura niya lahat ng contact ni Bai Shuya. Itinapon niya ang SS card sa basurahan. Nang umangat ang eroplano sa himpapawid, dahan-dahan siyang pumikit. 12 taon kitang kasama, Bai Shuya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay masasabi kong paalam na. Nang makarating si Bai Shuya sa apartment ni Lu Jingyan, nakaupo siya sa sofa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Shuya, masakit ang nararamdaman ko. Mahina niyang iniabot ang kanyang kamay. Walang sabi-sabi, agad siyang inalalayan ni Bai Shuya. Papunta sa elevator, sumandal si Lu Jingyan sa kanya, naamoy ang mahinang amoy ng Blue Ebel mula sa kanya. Hindi niya napigilang mapangiti. Huwag kang matakot, malapit na tayo sa ospital. Nakakunot ang noo ni Bai Shuya, mababa at malumanay ang kanyang boses. Ang itim na may batch ay patuloy na. Pumasa sa 3 pulang ilaw at sa huli ay huminto sa tapat ng pinakamahal na pribadong ospital sa Bicheng. Ang direktor ay naghihintay na kasama ang isang espesyal na pangkat. Huwag kang mag-alala, Yin Bai. Nakahanda na kami ng pinakamahusay na silid at doktor. Magalang na sinalubong ng direktor. Tumango si Bai Shuya at sumunod kay Lu Jingyan papunta sa E-ward. Sa daan, napapalingon ang mga nurse at bumubulong. Diyos ko! Iyan ba ang pinakamalaking anak ng pinakamayamang pamilya? Ang ganda niya! Napaka-spoiled niya sa kanyang kasintahan. Gusto kong maging si Kim Lu. Mabilis na lumabas ang resulta ng pagsusuri. Bahagya lang siyang nagkalagnat. Nakakunot pa rin ang noo ni Bai Shuya. Sigurado ka bang walang ibang problema? Pinunasan ng punong doktor ang kanyang pawis. Huwag kang mag-alala, Yin Bai. Si Emma Lu ay talagang bahagya lang nagkalagnat. Naghanda na kami ng pinakamahusay na plano sa paggamot. Ipapadala namin ang espesyal na gamot na bagong binuo sa Europa. Pinutol siya ni Bai Shuya. Ang pera ay hindi problema. Pero ang gamot na iyon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 bawat piraso. Para sa bahagyang lagnat? Hindi ba masyadong? Sinabi ko na ang pera ay hindi problema. Nakaupo si Lu Jingyan sa kama, nakikinig sa walang humpay na pag-aalala ni Bai Shuya. Ang kanyang puso ay sobrang tamis. Inabot niya ang kamay nito at hinawakan ang isang paa. Shuya, huwag kang masyadong mag-alala. Humarap si Bai Shuya at hinawakan ang kanyang kamay, malumanay. Magpahinga ka ng mabuti. Nandito ako para samahan ka. Sa susunod na 3 araw, si Bai Shuya ay hindi umalis sa tabi ng kama. Personal na pinapakain ni Bai Shuya si Lu Jingyan ng gamot at pagkain, at maingat niyang tinutulungan na baguhin ang posisyon. Nais ni Lu Jingyan ng lugaw mula sa Chengxi Neja. Agad siyang nagpadala ng tao para bilhin ito. Sinabi niya na ang silid ay masyadong mainit. Agad siyang nagpadala ng tao para magdala ng pinakasariwang bulaklak at palamutihan ito. Napaisip lang siya na nababagot siya. Agad siyang nag-order ng isang luxury sports car na may limitadong edisyon sa buong mundo at ipinadala ito sa ospital. Ang buong upper class ng Bicheng ay nagbabago. Gaano ka-spoiled ang pinakamalaking anak ng pinakamayamang pamilya sa kanyang kasintahan? Noong araw na iyon, personal na nagmaneho si Bai Shuya upang sunduin si Lu Jingyan. Si Bai Shuya, umupo si Lu Jingyan sa marangyang silid, isang paghula na bata pa. Nalulungkot akong nakatira mag-isa, tahimik na nagmamaneho si Bai Shuya, Dianen. Magkasintahan na tayo ngayon, namumula ang kanyang mga tainga, lumiliit ang kanyang boses. Maaari ba akong lumipat upang manirahan kasama mo? Bahagyang natigil ang kamay ni Bai Shuya sa manibela. Naalala niyang nalinis na niya ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Fang Yuan sa villa. At gusto niya talagang makita si Lu Jinlian araw-araw. Sige, tumango siya at sumang-ayon. Tuwang-tuwa si Lu Jinlian. Lumipat siya sa villa ni Bai Shuya noong araw na iyon. Pagpasok, sabik niyang inayos muli ang kanyang mga gamit. Shuya, magandang palitan natin ng puti ang sofa na ito. Paano ang mga kurtina na kulay asul? Gusto kong gamitin ang set na ito para sa kama sa silid tulugan. Tumayo si Bai Shuya sa gilid, marahang sumasagot sa bawat tanong. Sige, ngunit nang ang buong villa ay nabago, si Bai Shuya ay tumayo sa gitna ng sala. Biglang nakaramdam siya ng pagka-estranghero. Ito ang dating inayos niya, mula sa muebles hanggang sa dekorasyon. Ang bawat piraso ay akma sa kanyang panlasa at gawi. Ngayon, Shuya. Mabilis na napansin ni Lu Jingyan ang pagbabago sa kanyang emosyon. Hindi mo ba gusto? Umiling si Bai Shuya. Lumapit siya sa kanyang yakap. Bakit hindi? Kung gusto mo, gusto ko rin. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Lu Jingyan ang dahilan na hindi maganda ang kanyang pakiramdam pagkatapos ma-discharge, at hiniling kay Bai Shuya na huwag pumunta sa kumpanya. Samahan siya buong araw. Walang tanong na sumang-ayon si Bai Shuya, at dinala siya sa iba't ibang high-end na lugar. Sa auksyon ng Sufubi, nakita ni Lu Jinlian ang isang sinaunang florera. Agad na nagtaas ng kamay si Bai Shuya at nagbid. Sa isang Michelin 3-star restaurant, sinabi niyang gusto niya ang kamay ng chef. Agad na inalis ni Bai Shuya ang chef at inupahan bilang kanyang pribadong chef. Kahit na habang namimili, mas tiningnan niya ang damit sa bintana.
Agad na nakipag-ugnayan si Bai Shuya sa taga-disenyo upang ipagawa ang nag-iisang piraso sa buong mundo. Ang buong bilog ay humanga, si Bai Shuya ba ay magpapaliga kay Lu Jinlian hanggang sa langit. Sa gabing ito, nagbihis si Lu Jinlian ng malinis at kumakatok sa pinto ng silid tulugan ni Bai Shuya. Shuya, nakatayo siya sa pintuan na namumula ang tainga. Maaari ba akong makatulog kasama mo ngayong gabi? Nagbabasa si Bai Shuya ng mga dokumento. Nag-angat ng tingin si Lu Jinlian, ang kanyang tingin ay tumigil sa kanya ng ilang sandali. Pagkatapos ay bumukas siya, Jinlian, bumalik ka na sa pagtulog. Biglang namula ang mga mata ni Lu Jinlian. Hindi mo na ba ako gusto? Agad na tumayo si Bai Shuya, lumapit sa kanya at yumakap, umangat ang kanyang ulo at hinawakan ang kanyang mga labi. Ang halik ay malambot at mapagmahal. Hanggang sa naging mainit ang palad ni Lu Jinlian, natapos ito. Bakit hindi ko magugustuhan? Hinawakan niya ang kanyang mukha. Sa mababang tinig, dahil masyado kitang gusto. Kaya talaga. Gusto kong isave ang ating unang beses para sa kasal, okay lang. Pagkatapos ay ngumiti at tumango si Lu Jinlian. Kung gayon, good night, good night. Pagkatapos isara ang pinto, bumalik si Bai Shuya sa kama. Ngunit hindi siya makatulog. Tumingala siya sa kisam at biglang naalala ang kanyang unang beses kay Fang Yuan. Nalasing siya noon at inakala niyang si Lu Jinlian si Fang Yuan, at natulog siya sa kanya ng may kalabuan. Kinaumagahan, hindi nagsalita si Fang Yuan, tahimik lang siyang nagbihis. Tulad ng dati, naghanda siya ng almusal para sa kanya. Bawat pagmamahal pagkatapos ay si Fang Yuan ang gumagabay sa kanya. Tinuruan niya kung paano pasayahin ang isang lalaki. Mainit ang kanyang katawan, at palagi siyang nagpipigil na maghintay para umangkop sa kanya. Si Bai Shuya ay hindi sinasadyang tumugon. Naramdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at pagkatapos ay naalala niya. Hindi niya nakita si Fang Yuan sa loob ng 2 linggo. Mula nang palitan ni Fang Yuan si Lu Jinlian sa kasalanan, hindi na siya nakipag-ugnayan. Malamang na mabaliw siya sa pag-iisip tungkol sa kanya, ngunit hindi siya nangahas na istorbohin siya at si Lu Jinlian. Palagi siyang nawawala ng ganito. Sa pag-isip nito, hindi niya alam kung ano ang isipin niya. Isang araw, nagmamadali si Fang Yuan sa opisina nang marinig niya ang ingay sa labas. Sumilong siya. Nakita niyang nakatayo si Bai Shuya sa harap ng display rack. Ang kanyang mahahabang daliri ay dumaloy sa mga hanay ng mga kahon ng alahas, at sa wakas ay tumigil sa mga hiyas na ruby na ibinigay niya sa kanya noong nakaraang taon. Habang inaayos niya ang sarili sa salamin, pumasok si Lu Jinlian at yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Shuya, aalis ka ba ngayon? Tanong ni Lu Jinlian. Tumingin siya pababa sa kanyang kamay sa kanyang baywang at mahinahong sumagot, pupunta ako sa kumpanya. Kumislap si Lu Jinlian. Bakit ka biglang pupunta sa kumpanya? Hindi balak ni Bai Shuya na itago ito sa kanya. Nang huli kong pinatulong sa aking kapatid na gampanan ang kasalanan, dapat ko siyang bayaran, sabi niya. Kinuha niya mula sa drawer ang isang pribadong display box. Naglalaman ito ng isang diamante na esmeralda na binili niya kagabi mula sa Sotheby's. Isang asul na hiyas at isang diamante, tumitig si Lu Jinlian sa diamante. Hindi sinasadyang kinagat ng kanyang mga kuko ang kanyang palad, at ang kanyang mukha ay tila inosente. Pupunta rin ako. Sa huling pagkakataon, salamat kay Kuya Fang Yuan. Dapat akong magpasalamat sa kanya ng personal. Hindi gaanong nag-isip si Bai Shuya. Tumango siya. Makalipas ang kalahating oras, isang itim na may batch ang nakaparada sa ibaba ng Bai Shai Building. Hinawakan ni Bai Shuya ang kamay ni Lu Jinlian papasok sa elevator. Sa daan, napansin ng mga empleyado ang kanilang mga mata. Talagang perpekto sina Boss Bai at Yilu. Narinig ko na si Boss Bai ay pumili ng isang palapag para kay Yilu, kaya siya ay ganap na pinagbigyan. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang lugar ng opisina ng presidente ay napakaabala. Tumingin si Lu Jinlian sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Fang Yuan. Saan ang opisina ni Kuya Fang Yuan? Tanong niya ng may pagkausyoso. Ang opisina ni Fang Yuan ay katabi ng kay Bai Shuya. Ngunit ngayon ito ay walang laman, walang tao. Habang magbubukas si Bai Shuya upang magtanong, biglang sumigaw si Lu Jinlian at yumuko sa gilid. Shuya! Naku! Sumigaw siya at hinawakan ang braso ni Bai Shuya. Tinawag ko ng huli. Agad na yumuko si Bai Shuya upang tingnan siya. Masakit ba? Medyo. Nagkukunwaring si Lu Jinlian. Hanapin mo muna si Kuya Fang Yuan, huwag mo na akong alalahanin. Anong kalokohan? Inalalayan siya ni Bai Shuya at humarap sa pinakamalapit na sekretarya. Ibigay mo ang mga hiyas na ito kay Sekretaryo Fang, sabihin mong galing ito sa akin. Nagulat si Secretary Xiaoli. Naguguluhan at nakalilito. Sekretaryo Fang, may problema ba? Bahagyang lumamig ang tono ni Bai Shuya. Hindi problema. Nakipagkasundo si Xiaoli sa mga alahas. Pinanood niya si Bai Shuya na umalis kasama si Lu Jinlian. Nang magsara ang pinto ng elevator, biglang nagkagulo ang buong opisina ng si.
Hindi pa alam ni Boss Bai na nagbitiw na si Secretary Fang. Matagal na yon, hindi man lang sinabi ni Secretary Fang sa kanya ang pagbibitiw niya. Nabanggit, wala na tayong balita kay Secretary Fang kamakailan. Gusto sana ni Bai Shuya na dalhin si Lu Jingyan sa ospital, pero sinabi niyang sawa na siya sa ospital. Bahagya lang siyang napilay at maaari siyang magpahinga sa bahay. Hindi siya nagpumilit. Diretso siyang dinala sa villa. Sa sala, nag-aalala siyang lumuhod. Hawak ang kanyang bukong-bukong sa kanyang palad, marahan niyang minasahe ang pamahid. Tinitingnan ni Lu Jinmian ang kanyang nakayukong mga kilay. Hindi niya napigilan na mahinang sabihin, nasa aking bibig, mahal na mahal kita. Natigilan si Bai Shuya at tumingala. Pagkatapos ay ngumiti siya. Mahal na mahal din kita. Namula si Lu Jinmian at lumapit para halikan siya. Ngunit umiwas ito sa pamamagitan ng pagtalikod. Huwag kang magulo, naglalagay ako ng gamot. Malumanay siya, ngunit hindi maaaring tanggihan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Lu Jinlin na dumikit sa kanya sa iba't ibang paraan. Sinabi niyang gusto niyang makita ang Aurora Borealis at nagpa-charter si Bai Shuya ng isang pribadong eroplano upang dalhin siya sa Norway. Sinabi niyang gusto niyang kumain ng isang limitadong dessert at agad niyang ipinadala ito sa pamamagitan ng air cargo. Kahit na naginip siya ng masama sa hating gabi at nagising, ipapaubayan niya ang kanyang trabaho para paalisin siya sa pagtulog. Sa loob ng isang buong linggo, hindi naalala ni Bai Shuya si Fang Yuan. Hanggang sa isang komersyal na piging, biglang namutla si Lu Jinlin at yumuko na hawak ang kanyang tiyan. Shuya, masakit ang tiyan ko. Agad siyang inakbayan ni Bai Shuya. Anong nangyari? Maaaring sumakit muli ang kanyang ulcer, sabi niya ng mahina, nakasandal sa kanyang balikat. Nagbago ang kutis ni Bai Shuya. Bigla niyang naalala na malala rin ang ulcer ni Fang Yuan dati, ngunit palagi siyang gumagawa ng espesyal na malamig na sabaw para sa tiyan. Ang pag-inom nito ay makapagpapaginhawa ng malaki. Naalala pa niya ang isang beses na naubo si Fang Yuan sa sofa, at siya ang personal na nagpakain sa kanya. Hindi niya sinasadyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Fang Yuan, na gustong ipagawa sa kanya ang isang batch. Tat-tat, pagkatapos ng mahabang paghihintay, automatikong pinatay ang telepono. Nagkunot ang noo ni Bai Shuya. Tinawagan niya ulit ito. Hindi pa rin ito sinasagot. Sa ikatlong beses, isang malamig na mensahe ang narinig mula sa earphone. Ang telepono ni Ningbo ay kasalukuyang ginagamit. Tinitigan niya ang screen ng telepono. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Naging madilim ang kanyang kutis. Blacklisted siya ni Fang Yuan. Tinitigan niya ang screen ng telepono. Ang kanyang noo ay mahigpit na nakakunot. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Fang Yuan. Ito ba ay dahil sa huling pagtatalo? Ngunit nagbigay na siya ng mga alahas bilang paumanhin. O baka hindi nagustuhan ni Fang Yuan ang mga alahas. Isang pagkalito ang bumalot sa kanyang puso. Sa kanyang alaala, si Fang Yuan ay kasama niya ng 12 taon. Palagi siyang malaki ang pag-iisip at hindi nagtatampo. Boss Bai, sino ang handa na? Maingat na nag-alok ang isang staff ng piging ng isang tasa ng mainit na tubig. Nagkamalay siya at kinuha ang tasa. Binigay niya kay Lu Jinyan, uminom ka ng mainit. Mas magiging komportable ka. Kinuha ni Lu Jinlin ang tasa at uminom ng paunti-unti, maputla pa rin ang mukha. Sige na, sama ka sa akin pauwi, okay? Jinlin, may importante akong kailangang asikasuhin. Ito ang unang pagkakataon na tinanggihan siya. Maaari ka munang magpahinga sa hotel. May iba't ibang driver na maghahatid sa iyo pauwi. Nagulat si Lu Jinlin sa seryosong ekspresyon nito. Akala niya may nangyari sa kumpanya, kaya hindi na ito nagpumilit. Sige, magtrabaho ka na. Yumuko siya at hinalikan ang noo nito. Pagkatapos kong maging abala, uwi ako para samahan ka. Iniwan niya ang ballroom at halos tumakbo papunta sa parking lot. Sumakay siya sa sasakyan at inapak ang gas pedal hanggang sa pinakadulo. Ang itim na may batch ay sumibad palabas na parang espada. Makalipas ang 20 minuto, biglang huminto ang sasakyan sa ilalim ng apartment building. Tumakbo siya papunta sa itaas. Nakatayo sa pamilyar na pinto. Itinaas niya ang kamay at kumatok. Kapatid! Fang Yuan! Fang Yuan! Walang sumasagot. Ang ilaw sa hallway ay nagbuka sa kanyang boses at mabilis ding namatay. Sa dilim, nakatingin siya sa saradong pinto. Tila tinusok ang kanyang dibdib at naging nakamamatay ang kanyang paghinga. Bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Bakit niya siya ni-block? Bakit hindi niya binubuksan ang pinto? Biglang bumukas ang pinto sa tabi. Sumilip ang isang batang lalaki, nakakunot ang noo. Ano nang ingay yan sa hating gabi? Malamig siyang tiningnan nito. Nataranta ang kabilang partido sa kanyang tingin, bumaba ang kanyang tapang. Hinahanap ko ang nakatira sa 1,203. Napakababa ng kanyang boses na pinipigilan niya ang sarili. Matagal na siyang umalis. Para siyang tinamaan ng kidlat. Umalis na siya. Kailan? Mga 2 linggo na ang nakalilipas siguro. Noong araw na lumabas ako. Nakita mo siyang nagdadala ng maleta. Bahagyang nanikip ang kanyang mga mata.
2 linggo na ang nakalilipas. Ito ang panahon kung kailan niya pinabayaan si Lu Jingnian na akuin ang kasalanan. Tumayo siya doon, lubos na nalilito. Umalis na siya. Bakit siya umalis? Bakit hindi niya sinabi sa akin pagkatapos niyang umalis? Hindi ba't dati ay sinasabi niya sa kanya ang lahat? Tumalikod siya at mabilis na naglakad papunta sa elevator. Pumunta siya sa opisina sa pamamagitan ng karera, nakalusot sa 3 pulang ilaw at muntik nang bumangga sa guardrail. Pero hindi niya ito inalintana at sumugod sa opisina ng presidente. Natakot ang lahat ng empleyado sa kanyang madilim na ekspresyon. Pinilit niyang lumapit sa kanyang cubicle. Walang tao doon. Tanging ang alahas na ibinigay niya ay nakalagay sa mesa nang hindi nagagalaw. Nasaan si Secretary Fang? Bakit hindi nabuksan ang alahas na ibinigay ko? Bakit wala siya sa cubicle? Nagkatinginan ang mga tao. Naramdaman niyang tila sasabog na siya. Magsalita ka. Napatingin ang mga sekretarya, pagkatapos ay sumagot sila ng paunti-unti, si Brother Fang Yuan ay nag-resign na. Hindi mo ba inaprubahan ang kanyang resignation? Nanigas sila sa lamig. Inaprubahan ko. Kailan? Kinuha niya ang tablet mula sa kamay ng sekretarya at binuksan ang internal approval system ng kumpanya. Halos mabutas niya ang screen. Ang talaan ng sistema ay nagpapakita na 1 buwan na ang nakalipas. Ang kanyang resignation ay na-approve ng General Manager na si Bai Shuya. Status, approved. Nakatingin siya sa record, blanko ang utak. Ang araw na iyon ang takdang araw ng pagbabalik ni Lu Jingnian. Buong kanyang isip kay Lu Jingnian, kaya basta na lang niya pinindot ang approve, hindi niya inasahan na siya pala ang magre-resign. Bakit siya? Kahit sino pa, pero bakit siya? Paano siya aalis? Nahulog ang tablet mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na may malinaw na tunog. Tumayo siya roon, hirap huminga. Sa loob ng 12 taon, nasa buhay niya siya na parang hangin. Sanay na siya sa kanyang presensya, hindi niya naisip na alis siya. Bakit siya nag-resign? Natakot ng husto ang sekretary at mahinang nagtanong. Hindi sinabi ni Brother Yuan. Nang dumating siya para ayusin ang mga papeles, tila kalmado siya. Nagsikip ang kanyang mga kamao, namuti. Kalmado. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol, bigla siyang humarap at sinipa ang anino sa tabi niya. Ang bakal ay bumagsak sa sahig na may nakakabinging tunog. Ang sekretary ay umatras ng 2 hakbang. Halos sumigaw. Nakatayo si Bai Shuya, mabilis na bumubuntong hininga ang kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang mga mata, may halong kaguluhan at puot na hindi niya napapansin. Imbestigahan agad ang kanyang kinaroroonan. Nasaan siya ngayon? Saan siya nakatira? Ano ang kanyang contact number? Sa loob ng kalahating oras, kailangan kong malaman ang lahat. Ang mga sekretary ay takot na nakatayo sa gilid. Hindi pa nila nakita ang dating mahinahon na boss na ganito magalit. Subukan. Aalisin namin agad. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang mga sekretary para mag-ulat. Ngunit nagdala sila ng magulong impormasyon. Boss Bai, si Ever Fang ay nakita sa Maldives noong nakaraang linggo. Hindi, ang record ko ay nagpapakita na nandyan siya sa Paris noong nakaraang araw. Ang data ng airline ay nagpapakita na lumipad siya papuntang Switzerland kahapon. Tungkol sa contact number, nagpapalit siya sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, kaya hindi rin nila matiyak ang huling numero. Nakatingin si Bai Shuya sa magulong impormasyon na gumugulong sa screen ng computer. Ang kanyang sentido ay tila tumatayo. Nasa labas siya nitong mga panahong ito. At sa bawat lugar na kanyang iniiwan, nagpapalit siya ng contact number. Malinaw na umiiwas siya sa isang bagay. Switzerland. Nakatingin siya sa pinakabagong impormasyon. Mabilis niyang kinakalampag ang kanyang mga daliri sa mesa. Maghanda ng eroplano. Kailangan kong lumipad agad papuntang Switzerland. Boss Bai, mayroon kang mahalagang meeting bukas. Kanselahin ito. Lahat ng itinerary ay kinansela. Ano ang nangyayari sa kanya? Bakit siya biglang umalis? Dahil ba galit siya at pinagbintangan na siya ang gumawa ng mali? Ngunit hindi ba siya nangako na magbabayad siya? Sa pag-isip nito, nagpunta si Bai Shuya sa mall. Sa loob lamang ng 3 oras, halos naubos niya ang mga bagong produkto ng Hermes, Chanel, at Cartier. Bumili rin siya ng isang private island. Ang lahat ng mga titulo ay nakasulat sa aking pangalan. Miss, ang pribadong jet ay handa na. Ang butler ay tumatakbo sa likuran niya upang mag-ulat. Tumango si Bai Shuya. Naglakad siya patungo sa kotse na nakaparada sa labas ng mall. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Shuya, matagal ka nang hindi bumibisita. Nalaman ko lang sa sekretarya mo na pupunta ka sa ibang bansa. Pupuntahan mo ako. Nakakunot ang noo ni Lu Jingnian. Ang pagbibitiw niya ay sarili niyang desisyon. Pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho, normal lang na gusto niyang magpahinga. Bakit kailangan mo siyang hanapin? Naging malamig ang boses ni Bai Shuya. Walang dahilan. Kailangan siyang manatili sa tabi ko. Natigilan si Lu Jingnian. Ito ang unang beses na nagsalita si Bai Shuya sa ganitong tono sa kanya. Pero sige na, hindi ka maganda ang pakiramdam. Huwag kang tumayo dito sa lamig.
Pinutol ni Bai Shuya ang sinasabi niya at lumingon sa driver. Ihatid mo si Elu pabalik. Hindi ako babalik. Biglang hinawakan ni Lu Jingmian ang braso niya. Dahil gusto mo talagang pumunta, sasama ako. Magpapalit ako ng destinasyon. Walang nagawa kundi sumakay sa sasakyan. Umalis na kayo. Utos niya sa driver. Sa pribadong eroplano, tiningnan ni Lu Jingmian ang mga kahon ng mamahaling regalo na puno sa loob. Napasigaw siya sa pagkabigla. Ang mga ito, ang lahat ng ito ay para kay Fang Yuanje. Tiningnan ni Bai Shuya ang kanyang talaan ng mga biyahe nang hindi man lang tumitingin. Nagkamali ako sa kanya, kaya kailangan kong magbigay ng regalo para suyuin siya. Napakuyom ng kamao si Lu Jingmian. Lalo lamang nitong pinalubog ang kanyang palad. Pagkaalis ng eroplano, hinaplos niya ang kanyang tiyan at mahinang nagsabi, "Shuya, masakit pa rin ako." Hindi man lang tumingala si Bai Shuya, tumitig sa tablet. "Tiisin mo, hindi ba natin pwedeng?" "Hindi." Pinutol niya agad. "Hanapin mo siya muna." Naging maputla ang mukha ni Lu Jingmian at sa wakas ay tumahimik na siya. Habang lumilipad, patuloy na tiningnan ni Bai Shuya ang kanyang biyahe, natatakot na mawala siya ulit. Makalipas ang 12 oras na paglipad, lumapag ang eroplano sa Geneva Airport. Ngunit nang nagtungo si Bai Shuya kasama ang kanyang grupo sa hotel kung saan siya naka-check-in, nakakuha siya ng balita sa front desk na nagpagalit sa kanya. "Yifang, umalis na siya kahapon." Isinuntok ni Bai Shuya ang mesa sa front desk. Tumayo ang babae sa front desk. Agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya. "Alamin mo kung saan siya ngayon." Makalipas ang 10 minuto, nanginginig na nag-ulat ang sekretarya. Bai, lumipad na si Yifang papuntang Iceland." Lumingon si Bai Shuya at naglakad palabas, sumakay ulit sa eroplano. Utos niya. "Lumipad na tayo papuntang Iceland ngayon." Tumakbo si Lu Jingmian na sumusunod. "Shuya, kakalapag lang natin, hindi ba natin kailangan magpahinga muna? Kung pagod ka, umuwi ka na." Hindi man lang tumingin si Bai Shuya. Kailangan ko siyang mahanap. Nagigting ang kanyang ngipin at namumula ang kanyang mga mata. Dinala niya ang pagod na katawan at sumunod muli. Hindi niya maintindihan kung paano ang babaeng kahapon ay parang may kinikimkim sa kanya, ngunit pagkarinig na umalis siya, tila nagbago siya. Isa pang 10 oras na paglipad. Lumapag ang eroplano sa Iceland. Maputla ang mukha ni Lu Jingmian at nanlalambot ang kanyang mga binti. Ngunit hindi man lang tumingin si Bai Shuya, dumiretso siya sa hotel kung saan siya nag-book. Yifang. Umalis na siya ngayong umaga. Sabi niya pupunta siya sa Norway para makita ang Northern Lights. Magalang na sumagot ang front desk. Naging madilim ang mukha ni Bai Shuya. Nang walang sinabi, naglakad siya palabas at nagpatuloy sa paglipad papuntang Norway. "Shuya, hindi na napigilan ni Lu Jingmian at hinawakan ang kanyang braso. Matagal na tayong lumilipad. Pwede bang magpahinga muna tayo? Kung gusto mong magpahinga, manatili ka dito." Itinaboy ni Bai Shuya ang kamay niya, padalos-dalos na naglakad papunta sa tarmac. "Wala akong oras na masasayang." Naiwan si Lu Jingmian sa kinatatayuan niya, lumuluha. Hindi pa niya nakikita ang ganitong klaseng Bai Shuya. Paranoid at baliw, tanging ako lang ang nakikita niya. Ang Norway, ang Holland. Sinusundan nila ang aking mga yapak na parang humahabol sa isang multo sa buong Europa. Sa bawat lugar na kanilang puntahan. Ang sagot ay pareho, si Enver Fang ay kararating lang at umalis. Makalipas ang 1 linggo, nalaman ni Bai Shuya na nagpunta ako sa Maldives at kailangan niya agad na umalis. Sa wakas ay nabuwis ang pasensya ni Lu Jingmian. "Sapat na, huwag mo na siyang hanapin." Hinawakan niya ang pulso ni Bai Shuya. Binitawan ni Bai Shuya ang kamay niya, malamig. "Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal." "Bakit? Hindi ba siya ay parang kuya lang sa'yo? Bakit kailangan mong makita siya ngayon?" Ang sabi ni Lu Jingmian, nagmamadali. "Maaring makasama siya sa akin sa paglalakbay niya sa buong mundo. Bakit mo ako iiwan mag-isa?" Tila hindi narinig ni Bai Shuya ang tanong niya. Patuloy siyang nagsasalita. Natigilan si Lu Jingmian. Narinig niya mula sa mga salita nito ang isang malakas na pagnanais. Kahit sa pinakamalapit na sandali, hindi kailanman ipinakita ni Bai Shuya ang ganitong klaseng pagkapit na parang baliw. "Nagpunta ka sa buong mundo kasama niya." Ako? Ano ako?" Nabaliw na si Lu Jingmian. Hindi binitawan ni Bai Shuya ang kamay niya. "Huwag ka nang magulo. Bai Shuya, tignan mo ang iyong sarili. Mula noong malaman mong umalis si Fang Yuan. Nakikita mo pa ba ako sa iyong mga mata?" Biglang tumaas ang boses ni Lu Jingmian. Nakikita ang paglipas ng oras. Tiningnan ni Bai Shuya ang relo, nagmamadali. "Jingmian, pag-usapan natin ang iba pag-uwi natin. Kung magtatagal pa tayo, magpapalipat-lipat na naman siya ng lugar. Umuwi na tayo." Mukhang handa kang baliktarin ang mundo para mahanap lang siya. Ngumisi si Lu Jingmian. Tahimik si Bai Shuya saglit, pagkatapos ay biglang nagsabi, "Hanapin ko siya." Nayanig si Lu Jingmian na parang tinamaan ng kidlat. Napaatras siya ng isang hakbang. "Bakit? Hindi ba siya ay isang sekretary mo lang?
Hindi ba sinabi mo na siya ay kapatid mo lang na lumaki kasama mo? Tama na. Wala akong oras para ipaliwanag ang mga ito sa'yo. Pinutol siya ni Bai Shuya. Kung gayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumama ka sa akin pauwi ngayon at magkunwari tayong walang nangyari. O kaya ipuntahan mo siya, ngunit simula ngayon maghihiwalay na tayo. Tapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Lu Jinmian. Seryoso si Bai Shuya. Tinitigan niya ito ng 3 segundo, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan siyang sumagot, maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Lu Jinmian, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ba't pinapipili mo ako? Pipiliin ko ang pangalawa, maghihiwalay tayo. Sinabi ko na wala na akong oras ngayon. Kapag nahuli na naman ako, aalis na naman siya. Naiinis na si Bai Shuya. Bago pa man matapos ang kanyang sinabi, tumalikod na siya upang umalis. Ngunit biglang hinawakan ni Lu Jinying ang kanyang kasuotan, napakalakas ng kanyang hawak, Bai Shuya. Hindi mo ba iniisip na napakabaluktot mo? Nanginginig ang boses ni Lu Jinying, nalalalim ang kanyang mga mata. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako, ngunit noong mga taon akong nasa ibang bansa, hindi mo man lang ako tinawagan. Ilang araw pa lang nakakalipas mula nang umalis si Fang Yuan, at nag-lockdown ka na. Nagkakaganyan si Bai Shuya. Ang tanong na ito ay parang isang matalas na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ano ang kanyang nararamdaman para kay Fang Yuan? Sa loob ng 12 taon, para siyang hangin. Nandyan siya sa bawat sulok ng kanyang buhay. Nasanay na siya sa kanyang presensya, at hindi na kailanman naisip na siya ay aalis. Boss Bai, handa na ang eroplano. Tila tinawag ng piloto ang kanyang pansin, na pumutol sa kanyang pag-isip. Bahagyang napabaling si Bai Shuya, at itinulak niya ng malakas ang kamay ni Lu Jinyan. Wala akong oras para ipaliwanag sa'yo. Kung gusto mong maghiwalay, maghiwalay na tayo. Pupuntahan ko ang aking kapatid. Kailangan ko siyang pauwiin. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Lu Jinyan at hinabol niya ito na parang baliw. Bai Shuya, tumigil ka. Gayunpaman, hindi bumagal ang mga hakbang ng babae, bagkus ay bumilis pa ito. Sa huli, halos tumakbo na siya patungo sa eroplano. Sa sandaling sumara ang pinto ng kabin, bumagsak si Lu Jinyan sa lupa, at ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang malakas na baha. Sa wakas ay naintindihan niya na ang nararamdaman ni Bai Shuya para kay Fang Yuan ay hindi kailanman kapatid. Sa eroplano, tinitigan lamang ni Bai Shuya ang pinakabagong lokasyon ni Fang Yuan sa tablet. Ang kanyang mga daliri ay walang malay na dumausdos sa screen. Miss, nag-book si Yi Fang ng 1 linggong hotel sa Maldives na yung pagkakataon. Hindi siya alis agad. Malamig na sabi ng butler. Bahagyang tumango si Bai Shuya, ang kanyang tingin ay nasa mga ulap sa labas ng bintana. Pagod na siya sa paghahabol sa nakalipas na linggo, at ang tanong ni Lu Jinyan ay mas lalo pang nagpalungkot sa kanyang puso. Ang mga alaala ay dumating na parang alon. Noong siya ay 13 taong gulang, nahuli siya ng ilang mas matatandang estudyante sa isang eskinita. Si Fang Yuan ang pumasok na may hawak na ladrilyo upang iligtas siya. Sa kanyang ika-14 na nakaarawan, tumakas siya mula sa bahay. Si Fang Yuan ang nagbuhat sa kanyang likod at naglakad ng 3 kilometro pauwi. Nang siya ay unang mabasted noong 20 taong gulang, umiyak siya na parang bata habang yakap si Fang Yuan. At siya ay banayad na pumalakpak sa kanyang likod, walang sinasabi. Sa mga nakaraang taon, gaano man siya kapilyoso o kaguluhan, si Fang Yuan ay palaging naroon. Tulad ng isang parola na hindi kailanman babagsak. Bigla niyang naalala ang huling pagkakataon na nakita niya si Fang Yuan. Umuulan ng malakas noon. Nakatayo si Fang Yuan sa ilalim ng gusali ng kumpanya, nakatingin sa kanyang likod habang papunta siya kay Lu Jinying at sinabi niyang paalam. Ang kanyang isip ay puno ng kay Lu Jinying noon, kaya't hindi na siya lumingon. Sa paggunita ngayon, iyon na pala ang huli niyang sinabi sa kanya. Mas mabilis pa, biglang sabi ni Bai Shuya. Nakita ng piloto ang kanyang mukha. Boss Bai, ito na ang pinakamabilis na bilis. Hindi na nagsalita si Bai Shuya, tinitigan lamang niya ang harapan, na parang mapapabilis nito ang eroplano. Nagising si Fang Yuan mula sa kanyang pagtulog, sinag ng araw ang bumaha sa buong silid. Nagunat siya, pakiramdam ay napakagaan. Sa nakalipas na buwan, naglakbay siya sa 7 bansa, nakita ang mga laser sa Iceland at naramdaman ang romansa ng Paris. Naranasan din niya ang mga tanawin sa African savanna. Ang mga emosyong naipon sa loob ng 12 taon ay tila nahugasan ng mga magagandang tanawin. Nang akma siyang tatayo upang buksan ang kurtina, biglang may isang braso na lumabas mula sa kumot at hinila siya pabalik sa kama. Matulog ka pa sandali, sabi ng isang mababa at malamalambot na boses sa kanyang tainga. Si Fang Yuan ay nagulat. Mabilis siyang lumingon at nagtama ang kanyang mga mata sa isang mukhang malapit sa kanya. Ang mukhang ito ay kaakit-akit. May matangos na ilong at mga mata na tila nakangiti, napakaganda. Hindi ito masasabing mas mababa kaysa kay Bai Shuya.
Sumigaw si Fang Yuan at agad na tinulak ang kabilang tao. Ito ang kwarto ko, sino ka? Tinulak ang babae. Agad siyang bumaba sa kama, tumakbo palabas ng silid tulugan, at napagtanto na hindi ito ang kwartong may tanawin ng dagat na inupahan niya, kundi isang napakagandang presidential suite. Nakainom siya kagabi at nagkamali ng kwarto. Naalala niya, ang babae ay nasa pintuan, nakatingin sa kanya na may mapanuksong ngiti. Si Fang Yuan ay nagpanggap na kalmado, kung gayon bakit hindi mo ako ginising? Ginising, ang babae ay tumawa, biglang kumalas sa kanyang damit, pagkapasok mo, inakala mo akong unan at niyakap mo ako ng mahigpit. Gusto kitang gisingin pero ikaw Itinuro niya ang mga pulang marka sa kanyang dibdib. Ito ang ginawa mo kagabi. Hindi ko alam kung inakala mo akong unan o kung nag-rock climbing ka sa iyong panaginip. Namula ang mukha ni Fang Yuan. Sa mga taon na ito, ano pang klaseng sitwasyon ang hindi niya nakita, ngunit ngayon ay nahihiya siya na parang gusto niyang maghanap ng lugar na pagtataguan. Nag-usap sila sa Chinese. Guminhawa siya, mabuti na lang ay kababayan niya. Mas madali ang komunikasyon. Paumanhin talaga, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Babayaran ko ang bayad sa kwarto kagabi, at sasagutin ko rin ang mga gastusin sa iyong pagsusuri sa ospital. Habang sinasabi ito, naglabas siya ng panulat at isinulat ang kanyang numero. Ako si Fang Yuan. Biglang pinutol siya ng babae, tinawag ang kanyang pangalan ng eksakto. Nagulat siyang tumingin. Kilala mo ako? Nagtaas ng kilay ang babae. Nagkita na tayo. Nakalimutan mo na ako. Maingat niyang pinagmasdan ang babae, habang mas lalo niyang tinitingnan, mas lalo siyang pamilyar. Ngunit hindi niya maalala kung saan sila nagkita. Sa Nancheng, sa isang pagtitipon ng pamilya Sheng. Ipinahiwatig ng babae. Noong Marso noong nakaraang taon, biglang naalala ni Fang Yuan si Shen Yuyu. Ang pinakamayamang tao sa Nancheng, ang tagapagmana ng pamilya Sheng, mas matanda siya ng ilang taon kay Bai Shuya, at kapareho niya ng edad. Sa pagkakataong iyon, dumalo siya bilang sekretarya ni Bai Shuya. Binantayan niya ang batang ito sa buong lungsod at walang pagkakataon na makipag-ugnayan kay Miss Shen. Miss Shen, tanong niya nang may kaunting kawalan ng katiyakan. Ngumiti si Shen Yuyu. Naaalala mo pa rin ako, Secretary Fang. Nag-resign na ako, ang kanyang pagtatama. Kung gayon may pagkakataon akong kunin ka. Bumangon si Shen Yuyu mula sa kama at basta na lang isinuot ang kanyang damit. Sinuri niya ang kanyang trabaho na may doble na lakas. Ang kanyang mahinang halimuyak ng Blue Bell ay sumingaw. Hindi niya maiwasang umatras ng kalahating hakbang. Paumanhin, Miss Shen, sa ngayon ay hindi pa ako naghahanap ng trabaho. Naglalakbay ako sa buong mundo. Paumanhin talaga kagabi. Kung kailangan pa ng kabayaran, maaari mo akong tawagan anumang oras. Pagkatapos kong sabihin yon, naghanda akong tumakas. Ngunit hinatulan ako ni Shen Yuyu sa daan, tumitig sa akin. Alam mo, wala akong kulang. Kung gayon, ano ang gusto mo? Kailangan mo ng kasintahan. Diretso ang tingin ni Shen Yuyu sa akin. Bakit hindi mo ibigay ang iyong sarili sa akin? Natigilan ako. Huwag ka nang magbiro. Mukha ba akong nagbibiro? Pinigilan ni Shen Yuyu ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay seryoso na nagpapahirap sa aking puso. Bakit ako ang pinili mo sa napakaraming anak ng mga dakilang pamilya? Lumapit si Shen Yuyu. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Hindi ba't malinaw na gusto kita? Nakatingin ako sa kanya. Sa kanyang mahinahong mga mata, bihira akong nakakita ng kaguluhan. Huwag ka nang magbiro. Ulitin ko ang aking susunod na buhay. Tumawa si Shen Yuyu. Ginoong Fang, hindi ako kailanman nagbibiro pagdating sa pag-ibig. Ngunit 2 beses pa lang tayong nagkita. 3 beses. Itinama ni Shen Yuyu. Isa sa mga iyon ay nakalimutan mo. Unang beses, isang banquet sa Nancheng noong Marso noong nakaraang taon. Suot mo ang madilim na asul na suit. Ang buong lungsod ay nagdiwang para kay Bai Shuya. Uminom siya, at ikaw ang humalili sa kanya sa pag-inom. Nagkaroon ka ng allergy at nagkaroon ng pantal. Pangalawang beses, ang Tokyo Summit. Nagbibigay ka ng presentasyon sa entablado. Nasa ilalim ako ng entablado. Suot mo ang itim na haute couture suit, at ang iyong presentasyon ay malinaw at kahanga-hanga. Pagkatapos, nais kang uminom ng alak ng mga Hapon na delegado. Malinaw at kahanga-hanga ang iyong pagtalakay sa mga kaso. Pagkatapos, nais kang uminom ng alak ng mga Hapon na delegado. Mahinahon kang tumanggi. Ang pangatlong beses ay ngayon. Ako mismo ang nagpunta. Hindi ko inaasahan na naalala niya ito ng malinaw. Ang mga detalye ay maaari niyang ilarawan ng tumpak. Siya ay tapat sa akin. Hindi ko mahanap ang dahilan upang maghinala. Palaging may mga alingawngaw sa bilog na mahilig ka kay Bai Shuya. Nagpatuloy si Shen Yuyu. Kaya nag-atubili akong kumilos. Ngunit ngayon ay nagbitiw ka at iniwan siya na nangangahulugang maaari na akong kumilos. Ang kanyang mga salita ay direktang ginawa akong walang magawa. Bigla kong napagtanto ang isang bagay. Nakatitig ako sa kanyang mga mata. Sinundan mo ako. Itinaas ni Shen Yuyu ang kanyang kilay.
Ang salitang sumunod ay masyadong masama. Nabalitaan kong umalis ka kay Bai Shuya, kaya hinabol kita sa ibang bansa. Ngunit masyado kang mabilis tumakbo. Sinundan kita sa 7 bansa bago kita nahuli dito. Ngunit ang kagabi ay isang aksidente lamang. Nais kong makilala ka ulit ng mas maayos. Hindi ko inaasahan. Bahagyan niyang tiningnan ang baso. Namumula ang aking tainga. Nagpalit ako ng paksa. Paumanhin, wala akong plano na magkaroon ng relasyon sa ngayon. Huwag magmadali. Ngumiti si Shen Yue ng mahinahon. Maaari mong tanggihan na makipag-date sa akin. Ngunit hindi mo maaaring ipagkait sa akin ang pagkakataong habulin ka. Ang kanyang mga salita ay makatwiran. Hindi ko mahanap ang anumang dahilan upang tumutol. Hindi ko nagawa kundi magmadali at humanap ng dahilan para umalis. Pagkatapos ng pagpikit ng aking mga mata, nagpalit ako ng damit at pumunta sa restaurant. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Shen Yue na nasa tapat na pader, naglalaro ng sunglases sa kanyang kamay. Nakakatuwa, umiti siya ng bahagya, iniimbitahan akong kumain. Kakarating ko lang para tumanggi, bigla siyang nagsalita, pareho tayong papunta sa restaurant. Hindi mo naman ako paalisin, di ba? Wala akong nagawa kundi umayon. Naglalakad kaming magkatabi sa dalampasigan, ang hangin sa dagat ay humihimod sa aking noo, isang hibla ng buhok ang dumikit sa aking pilikmata. Nang aabutin ko na sana ang aking kamay, lumapit siya at hinawakan ito. Huwag kang gagalaw. Ang mga daliri niya ay dumaan sa aking pilikmata, malumanay ang kanyang kilos. Hindi ko na malayang pinigil ko ang aking hininga. Nalalanghap ko ang kakaibang pabango niya. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likuran. Anong ginagawa ninyo? Lumingon ako at nakita ko si Xiaoren na nakatayo sa di kalayuan. May madilim siyang mukha. Muntik ko nang isipin na guni-guni lang iyon. Bakit nandito si Xiaoren? Bago pa ako makareact, sumugod siya at hinila ako sa likod niya. Shen, mangyaring lumayo ka sa aking tauhan. Si Mu Wanqing ay mahinahong inayos ang kanyang manggas. Miss Bai, kung hindi ako nagkakamali, nag-resign na siya. Hindi ako pumayag, nakakagatlabi si Xiaoren. Binitawan ko ang kanyang kamay. Masungit kong sinabi na aprobahan na, nag-resign na ako. Ang mga salitang ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Xiaoren. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin, kapatid. Dati, kapag tinatawag niya ako ng ganito, nahuhuwag ako kahit galit ako. Ngunit sa pagkakataong ito, mahina kong tinanong, bakit ka nandito? Susunduin kita pa uwi. Iniabot ni Xiaoren ang kanyang kamay para hilahin ako. Numatakbo ako paatras. Hindi ako uwi. Kahit ayaw mo, uwi ka pa rin. Mas lumakas ang boses ni Xiaoren. Sasabihin mo bang ako pa rin ang boss mo? Pinutol ko siya, hindi ka na ngayon. Sabi ko na. Nag-resign na ako. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at naglakad palayo. Sumulyap si Mu Wanqing kay Xiaoren at sumunod sa paglalakad. Naiwan si Xiaoren sa kinatatayuan. Nagsalubong ang kanyang mga kamao. Gusto niya sanang habulin kami, ngunit naaalala ang aking tingin sa kanya. Pinigilan niya ang sarili. Nagbukas siya ng kwarto sa front desk, katabi ng kwarto ko. Pagpasok sa kwarto, ibinagsak agad ni Xiaoren ang kanyang jacket. Ang malamig kong tingin ay lumitaw sa kanyang isipan. Dahil sa sakit ng dibdib, halos hindi siya makahinga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigan. May itatanong ako sa'yo. Mahina ang boses ni Xiaoren. Kung ang isang babae, nakikita ang isang lalaki na malapit sa ibang babae, naiinis siya ng husto, at isiping mawawala siya habang buhay, ang puso niya ay parang tinutusok ng kutsilyo. Halos mahulog ang telepono sa lupa. Mahal mo siya. Mahal mo siya. Ang mga salita ni Lu Jingnian ay tumugma sa kanyang tenga. Sinabi mong hindi mo siya gusto, ngunit pagkaalis niya, parang nabaliw ka. Mas bumibilis ang tibok ng puso ni Bai Shuya. Sa lahat ng taon na ito, hindi pa siya naglakbay sa ibang bansa para hanapin si Lu Jingnian. Ngunit ilang araw pa lang akong wala, hinahanap na niya ako sa buong mundo. Nang mapagtanto ko ito, isang matinding kagalakan ang bumalot sa akin. Napakaganda. Gusto niya ako. Dahil gusto niya ako, gusto ko rin siya. Basta sabihin niya lang sa akin. Tiyak na babalik ako sa kanya. Sa panahong iyon, pakakasalan niya ako. Magkasama kami habang buhay. Sa gabi, tumayo si Bai Shuya sa harap ng pinto ng aking kwarto. Huminga ng malalim at kumatok. Kuya. Walang sumagot. Kinuha ni Bai Shuya ang kanyang cellphone at tinawagan ako, ngunit narinig niya ang tugon ng automated voice. Ang tawag na iyong ginawa ay kasalukuyang may kausap. Inis niyang pinutol ang tawag at tumawag sa front desk ng hotel. Gusto ko ng spare key card para sa room 1,203. Paumanhin, binibini, hindi kami Ako si Bai Shuya ng Bai Shai Group. Malamig niyang sabi, ang pinakamalaking shareholder ng hotel na ito. Pagkalipas ng 5 minuto, nakuha ni Bai Shuya ang keycard at binuksan ang pinto. Walang tao sa kwarto, tanging mga bagahe lamang na nakalagay sa sulok. Narinig ang tunog ng tubig mula sa banyo. Nakakulong si Bai Shuya sa takot.
Lumapit siya sa pinto ng banyo. Kuya, pag-usapan natin. Naisip ko ang aking damdamin para sa'yo. Hindi ko inaalala. Pinutol ko siya. Pakipag-usap sa labas. Napasigaw si Bai Shuya. Kahit ayaw mong makinig. Bai Shuya, tinawag ko siya sa pangalan. 12 taon na. Kailan mo ba inalala kung ano ang gusto kong marinig? Ang mga salitang ito ay parang kutsilyo. Natumusok sa puso ni Bai Shuya. Nagbukas siya ng bibig ngunit walang masasabi. Tama. Sa loob ng 12 taon, ako lamang ang nagbigay sa kanya ng pagmamahal at pag-aalaga. At tinupad ang lahat ng kanyang kahilingan. At siya naman, ano ang ibinigay niya sa akin? Paumanhin, mahinang sabi ni Bai Shuya. Dati, wala akong pakialam. Ang pinto ng banyo ay muling nagbukas. Lumabas ako na nakasuot ng damit na may kaunting alikabok. Tinignan ko siya ng kalmado, hinahangad na siya ay magmuni-muni. Nasa pagitan lang natin ay isang transaksyon. Anong transaksyon? Hindi maintindihan ni Bai Shuya. Lumapit ako sa vanity at kinuha ang hairdryer. Sinamahan kitang lumaki. Nakatira ka sa kumpanya ng tatay ko, nakakuha ka ng tulong sa mga problema mo. Ngayon, tapos na ang transaksyon. Napaluhod si Bai Shuya na parang tinamaan ng malakas. Anong sinabi mo? Napaatras siya. Sinabi ko, lumapit ako sa'yo, simula pa lang, para sa pera. Tahimik ang silid, nakakabingi. Mataman na nakatingin sa akin si Bai Shuya, nagsisikap na makahanap ng anumang bakas ng kasinungalingan sa aking mga salita. Ngunit masyado akong kalmado. Ang kapayapaan na yon ay nagpabaliw sa kanya. Impossible. Umiiling si Bai Shuyan. Hindi mo lang ano. Pinatay ko ang hairdryer. Malinaw na sumunod ako sa'yo, malinaw na nakiusap ako sa'yo. Iyon ay dahil kailangan ng kumpanya ng aking ama ng malaking tulong sa pera. Mabilis na bumubuntong hininga si Bai Shuyan. Kung gayon, sa mga taong ito, wala kang naramdaman para sa akin. Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Masunurin, ang mga salitang ito ay parang isang matalas na talim na lumalagpas sa puso ni Bai Shuyan. Noong nagkasakit ako sa mga taong iyon, hindi ako nakatulog magdamag upang alagaan siya. Noong nabigo siya sa pag-ibig, mahinahon akong umaliw sa kanya. Kahit noong taong mali ang akala mo sa akin bilang si Lu Jingyan, hindi ko pa rin siya itinulak. Nagsisinungaling ka. Biglang hinawakan ni Bai Shuyan ang aking pulso. Kung wala kang naramdaman para sa akin, bakit mo ginawa ang mga ito? Hinayaan ko siyang humawak sa akin. Ang aking mga mata ay kalmado na parang tumitingin sa isang estranghero. Dahil kailangan ng nanay ko ng gamot. Ginamit ito ng aking ama upang iligtas ako na nagpapilit sa akin na manatili sa tabi mo. Mahinang bumaba ang kamay ni Bai Shuyan. Naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko na ang lahat ng tinatawag niyang malalim na pag-ibig noon ay isang planadong panloloko lamang. Hindi ako naniniwala. Nanginginig ang kanyang boses. Tumingin ka sa aking mga mata at sabihin mo muli. Tinitigan ko si Bai Shuyan. Hindi mo pa ba tinanong ang iyong ama? Ano ang itatanong? Tahimik kong sinabi. Maaari mo siyang tanungin. Ang lahat ay malinaw. Ang mukha ni Bai Shuyan ay napakaputla na parang papel. Kaya, mahina ang kanyang boses sa 12 taon na ito. Mabuti ka sa akin, pinalaki mo ako at kahit para sa akin. Ito ay para lamang sa pera. Tahimik ako saglit at dahan-dahang tumango. Ang salitang ito ay parang huling dayami na lubusang nagdurog sa natitirang pag-asa ni Bai Shuyan. Napaatras siya na nanginginig at aksidenteng natabig ang tsaa. Ang tunog ng basag na salamin. Gumising kay Bai Shuyan na parang nalilito. Tiningnan niya ang aking kalmadong mukha at biglang tumawa. Sige, mabuti. Pangyuan. Malupit ka. Bumalik siya at isinara ang pinto ng malakas. Nanatili akong nakatayo kung saan, nakikinig sa mga yapak na papalayo. Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Bumalik si Bai Shuyan sa kanyang silid na nakakabaliw. Bumagsak siya sa kama, nakatitig sa kisam. Ang kanyang isipan ay patuloy na umuulit sa aking kalmado at halos malamig na tingin. Hindi kita minahal kailanman. Ito ay para lamang sa pera. 12 taon ng pagsasama ay kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang matalim na tumutusok sa kanya. Ngunit ang mas nagpapahirap sa kanya ay, kahit na nalaman niya ang katotohanan, nalaman niyang hindi pa rin siya makaalis sa akin. Lumabas ako ng silid. Nakita ko si Shen Yueyu na naghihintay sa akin sa pasilyo. Pagkatapos naming mag-usap, lumapit siya sa akin. Natural na kinuha niya ang bag sa aking kamay. Hinawakan ko ang aking kamay, pagod na pagod. Tumingin sa akin si Shen Yueyu. Hindi siya nagsalita. Nakapag-book na ako ng restaurant. Nasa tabi ito ng dagat. Naglakad kami ng magkatabi patungo sa elevator, walang nabanggit tungkol kay Bai Shuya. Noong hapunan, buong pag-aalalang inorderan ako ni Shen Yueyu ng mga paborito kong ulam at nag-order pa siya ng isang bote ng pulang alak. Tikman mo ito. Binigyan niya ako ng isang baso, ang signature dish ng restaurant na ito. Uminom ako ng kaunti at sumigla ang aking mukha. Masarap. Paano kumpara sa alak ng pamilyang Bai?
Biglang nagtanong si Shen Yuyu. Inilapag ko ang baso ko. Ano ang gusto mong malaman? Ano ang sinabi niya sa'yo? Tinitigan ako ni Shen Yuyu sa mata. Bakit ganyan ang itsura mo? Nagmuni-muni ako sandali at pagkatapos ay sinabi ko ang totoo. Sinabi niya na gusto niya ako. Tapos, sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Umiti ako ng mapait. Sinabi ko na lumapit lang ako sa kanya para sa pera. Inikot ni Shen Yuyu ang baso ng alak. Naniniwala siya. Sabi ko, sabihan mo siya na tanungin ang tatay ko. Ang tatay mo? Nag-isip si Shen Yuyu. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya Fang ngayon, di ba? Wala na ang pabor ng pamilyang Bai. Umiling ako. Hindi ito konektado sa akin. Pinutol ko na rin ang relasyon ko sa pamilyang Fang. Nakangiti si Shen Yuyu. Sobrang tapang. Sapat na ang 12 taon. Mahinahon ang boses ko. Nabayaran ko na ang utang ko sa kanila. Biglang inabot ni Shen Yuyu ang kamay ko at hinawakan ang likod ng aking kamay. Ano ang plano mo pagkatapos? Magpatuloy sa paglalakbay. Tumingin ako sa malayo sa dagat. Napakalaki ng mundo. Mag-isa. Binalik ko ang tingin ko at sinalubong ang mainit na tingin ni Shen Yuyu. Shen, tawagin mo akong Yuyuan. Pinutol niya ako. O pwede ring Shen Yuyu. Huwag ka nang masyadong magalang. Umiti ako nang walang magawa. Shen Yuyuan, bakit mo ako nagustuhan? Hindi natin talaga kilala ang isa't isa. Ano ang nagustuhan mo sa akin? Tumawa ng mahina si Shen Yuyu. Nagustuhan ko ang katotohanan na kahit mahina ka, nagpapanggap ka pa ring matatag. Nagustuhan ko ang katotohanan na kahit ganyan ang pakikitungo sa iyo ni Bai Shuya, nanatili kang malinaw ang isip. Tumigil siya sandali. Nagustuhan ko ikaw. Kailangan ng dahilan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nang magsasalita na sana ako. Biglang may nagulong sa may pasukan ng restauran. Lumingon ako at agad na nagbago ang mukha ko. Nakatayo doon si Bai Shuya. Masama ang mukha niya. Naglalakad siya patungo sa mesa namin. Kuya. Malalim ang boses niya. Pag-usapan natin. Tumayo si Shen Yuyu. Bai, si Fang Yuan ay nakikipag-date sa akin ngayon. Lumayas ka. Itinaas ni Bai Shuya ang kanyang kamay at sinampal ako. Umiwas si Shen Yuyu at sinalo ang kanyang kamay, pinigilan ang kanyang pulso. Bai, pakitandaan ang lugar. Nagsasalita na sana si Bai Shuya. Niyakap niya ako na namumula ang mga mata. Na-check ko na, inamin ng iyong ama ang nakuha.